So para po makapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami lalo-lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po na inalala niyo po kami bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat dahil kinahabagan niyo po kami at inibig kami ng higit sa inyong sarili at ibinigay inyong bugto na anak na si Jesucristo para tubusin ang lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang napakahalagang dugo. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat dahil po sa biyaya po na ito. Labis din po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin ngayong umaga para makarating kami ng maayos or safe dito po sa church building upang sama-sama po namin pakinggan ang iyong salita. Tinadalangin po namin na sa orasin po na ito, sa tulong po ng Espiritu Santo, ay pagkalooban niyo po kami ng bukas na isip at bukas na puso upang makuha po namin yung mga bagay na kailangan po namin para sa pagpapatuloy ng aming Christian life. Aming Ama, hindi po kami makakakilos ng maayos sa inyong harapan kung wala po yung tulong ng Espiritu Santo. Kaya pakiusap, ingatan at gabayan niyo po yung bawat isa sa amin. Aming Ama, naway punuin niyo po yung puso po namin ng biyaya at kalakasan habang kami ay nabubuhay sa katapusan ng panahon dito po sa mundong ito. Aming Ama, nakikita po namin na mas nagiging obvious yung mga tanda ng katapusan ng panahon at nagsasabi sa amin na malapit na po kayong dumating. Kaya nawa sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, ay naway yung pamumuhay po namin ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo para magawa rin po namin maibahagi ang pag-ibig ng kaligtasan sa pamamagitan po ng Bible Seminar sa mga tao sa paligid po namin. Upang magawa ito aming Ama, pakiusap, tulungan at gabayan niyo po yung bawat isa sa amin. Tinadalangin din po namin yung mga kapatiran na maaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Ingatan niyo rin po sila at gabayan at patuloy niyo pong bigyan sila ng higit pang pagkakataon para sa pakikinig ng iyong salita. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasa man po sila at anuman po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang patnubayan, patuloy niyo po silang palakasin upang hindi po sila matangay ng sanlibutan. Aming Ama, sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Maraming salamat po. At bilang tagapagbahagi rin po at tagapangaral ng iyong salita, patuloy po kong humingi ng tulong. Naway pagkalooban niyo po ko ng karunungan sa aking mahihinang bibig at naway tanging kalooban niyo lamang po yung aking maipahayag at hindi po yung aking sariling kaisipan lamang. Muli, maraming salamat po at lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa Filipos chapter 1, verse 27. Filipos chapter 1, verse 27. Babasahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. So, Filipos chapter 1, verse 27. So, ready na po? Basahin po natin ng sabay-sabay. Dahan-dahan. 3, 2, 1. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na nagkasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. So, ito pong mga sulat na ito ay ibinahagi ni Apostol Pablo para sa mga taga-Filipos. So, kung babasahin po natin ito pong Filipos, makita po natin na ito po isinulat nung siya'y nakakulong. So, alam natin na si Apostol Pablo, nilitis siya, pero dahil nga hindi pa final yung hatol sa kanya, kinulong siya. At sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, kinocomfort siya. At kahit na nasa kahirapan si Apostol Pablo, kahit na nasa bilangguan siya, patuloy siyang binibigyan ng biyaya ng Diyos sa kanyang puso. Kaya yung Filipos, yung Efeso, ganyan, yung mga aklat po na yan, isinulat ni Apostol Pablo kahit na nasa kulungan siya. Kung i-imagine po natin, di ba? Yung kulungan sa panahon natin ngayon, di ba, sabi na natin, miserable, talaga napakahirap yung sitwasyon. Tama po ba?
Kahit nung unang panahon, ganoon din po yung kanilang kalagayan, yung mga bilanggo. So, ngayon, crowded yung bilanggo, di ba? Pero nung una, ilan lang yung mga nakabilanggo at yung mga nabibilanggo that time ay talagang it's either nakagawa ng mabigat na kasalanan o it's either kumakalaban sa gobyerno. Yun po yung mga isa sa mga dahilan kung bakit kinukulong yung mga tao that time. Pero yun nga, si Apostol Pablo, alam natin na wala naman siyang kasalanan. Tama? Siya'y matuwid. Ipinapangaral lang niya yung Ebanghelyo. Pero dahil nga tinutuligsa niya yung mga maling doktrina at maling mga katuruan ng mga Fariseo at mga tagapagturo ng panahon, kinukulong siya o kinulong siya. Pero alam natin na si Apostol Pablo ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. Kahit na nasa kahirapan siya, kahit na nasa mahirap siyang kalagayan na nakakulong siya, ito'y kalooban ng Diyos para sa kanya. Para magawa niyang isulat yung pagpapa-encourage o pag-encourage niya sa mga brothers and sisters kahit nasa ilalim ng kahirapan. Kaya kung babasahin po ninyo yung aklat ng Filipos, kapag nafe-feel po ninyo na medyo kahirapan yung Christian life ninyo at medyo nagdurusa yung Christian life ninyo, basahin po ninyo ito. Maintindihan niyo po kung ano yung tinutukoy ni Apostol Pablo, na kahit nasa ilalim ng mahirap na sitwasyon, kahit na nasa bilangguan siya, pwede pa rin siyang magalak. Tama po ba? Tayo po minsan, nagagalak na lang tayo kapag maayos yung sitwasyon, kapag mabuti yung kalagayan, di ba? Pero bilang Kristiyano, kailangan din po natin maunawaan na hindi lang sa mabubuting bagay kailangan natin maging may kagalakan o maging mapagpasalamat. Kundi kahit na sa mga mahihirap na kalagayan, kailangan rin po natin mapagpasalamat at maging magalak. Tama po ba? Nagiging masaya lang ba tayo sa Christian life natin kapag mabiyaya yung Christian life natin? Hindi po. Kahit na po nasa ilalim ng kahirapan, kailangan po natin magpasalamat. Bakit? Nandun yung Diyos, dun sa kahirapan na yun. Tama? Yung Diyos ba nasa magandang sitwasyon lang ba? Sinasamahan lang ba niya tayo kapag maayos yung sitwasyon? Hindi po. Kahit sa mahirap na sitwasyon, nandun din siya. Naintindihan po. Kaya nga, naisiparating ni Apostol Pablo na kahit nasa ilalim siya ng kahirapan, kailangan pa rin natin lubos na ipagkatiwala ito sa Diyos at huwag matangay ng kalungkutan at huwag matangay ng mga alalahanin dahil yung Diyos kasama natin kahit sa mahirap na sitwasyon. Kaya sabi niya dito sa mga brothers and sisters, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So ito po yung magiging title po ng sermon natin para sa araw po nito. Ang karapat-dapat na pamumuhay sa Ebanghelyo ni Kristo. So, meron po mga binanggit na mga kalagayan na nilagay po dito ni Apostol Pablo. Sabi dito, na kahit ako'y dumating at kayo'y makita at malaman sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. So, meron siya mga binanggit na pamumuhay o karapat-dapat na pamumuhay para sa Ebanghelyo. Ano po yung una? Naninindigan sa isang espiritu. Ano po ba yung sinasabi ng Espiritu Santo para sa atin? Yung role niya ay sabihin sa atin o pahayag sa atin kung ano yung kaligtasan. Tama po ba? Yung Diyos, itinakda niya yung kaligtasan. Si Jesus Christ, yung tumupad sa kaligtasan. Yung Espiritu Santo naman ngayon, yung nagpapahayag sa atin ng kaligtasan. Meron silang iba't ibang mga role para sa atin. Kaya nga, kung ano yung pinanampalatayanan natin na sinabi ng Espiritu Santo, yun yung dapat nating panindigan. Naintindihan po? Yung paninindigan, ibig sabihin, malalim na paniniwala. Hindi lang naniwala ka kasi sabi-sabi ng iba, kundi ikaw mismo, naunawaan mo, tinanggap mo bilang katotohanan at ito yung pinaninindigan mo. Naintindihan po? Ito po isa sa mga karapat-dapat na pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, lalo na sa Ebanghelyo ni Kristo. At sabi dito sa pangalawa, na may isang isipan na magkakasama nagsisikap para sa Ebanghelyo, para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. So yung pinanindigan natin na pananampalataya, kailangan din natin itong magkakasamang pagsikapan sa pananampalataya Ebanghelyo. So, ibig sabihin, tayo bilang mga Kristiyano, yes, may foundation yung ating faith. Tama po ba? Yun yung cross. Then, yung foundation naman ng ating Christian life ay yung cross din. Tama po ba? Dahil po sa cross, nagkaroon tayo ng pasimulang pamumuhay. Yung pamumuhay bilang anak ng Diyos.
Pero habang tayo nagpapatuloy sa Christian life natin, kailangan din natin pagsikapan yung pananampalataya sa Ebanghelyo. Bakit? Nawawala ba yung pananampalataya? Nawawala ba yung pinaninindigan natin? Hindi po. Pero, minsan, humihina yung ating pananampalataya. Tama po ba? Yes, kahit na naniniwala tayo sa Ebanghelyo, kahit na naniniwala tayo na tutulungan tayo ng Diyos, kahit na naniniwala tayo na gagabayin niya tayo kahit na mahirap yung sitwasyon. Pero minsan, nakakalimutan natin. Minsan, maliit lang yung tingin natin. Akala natin, parang yung kahirapan na meron tayo, hindi kayang tulungan ng Diyos. Pero kailangan po natin, sabi dito, pagsikapan, o sama-samang pagsikapan yung pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nandito po yung church para tulungan tayo, magtulungan tayo sa isa't isa para magawa natin mapagtagumpayan yung mga pagsubok pagkatapos naman ng ating kaligtasan. Naintindihan po. So ngayon, meron po tayong ilan na pag-aaralan patungkol po sa pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Una, syempre, yung pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ay dapat may paggalang sa salita ng Diyos. Ibig sabihin ng paggalang, yung pag-acknowledge na pinakamataas sa lahat ng bagay, which is yung words of God. Naintindihan po. Noong unang panahon, nung nilikha ng Diyos yung langit at lupa, nag-perform ba siya ng mga magic trick? Nag-perform ba siya ng mga pagwasiwas-iwas para mabuo yung mundo? Hindi. Paano nabuo yung mundo? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Naintindihan po. Makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga, karapat-dapat din siyang igalang. Ibig sabihin ng igalang, i-acknowledge na pinakamataas. Naintindihan po. So bilang isang nilikha, kailangan magkaroon tayo ng kamalayan sa ating lumikha. Ibig sabihin dun sa ating Creator, which is yung Diyos. Kaya nga patuloy natin siyang kinikilala. Patuloy natin siyang inaalam kung ano yung mga bagay na ayaw niya at ano yung mga bagay na kalooban niya. Isang pagpapakita ng paggalang sa Diyos ay pagpapakita ng paggalang sa words of God. Ibig sabihin dito po sa Bible, ito po yung physical na ibinigay sa atin ng Diyos para ma-practice yung paggalang sa Diyos. So, gaya ng sinabi sa John chapter 1 verse 1, ang salita ay Diyos. So, kung ginagalang natin yung Diyos, dapat igalang din natin yung kanyang salita. Naintindihan po? Kung ginagalang natin yung kanyang salita, ginagalang din natin yung Diyos. Naintindihan? Pero yun nga, ano ba yung paggalang sa harapan po ng Diyos? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Tingnan po natin ito. Nehemiah chapter 8, mula verse 1 hanggang 5. Sa Old Testament po, pagkatapos po ng Ezra, Nehemiah chapter 8, verse 1 hanggang 5. So, Nehemiah chapter 8, mula verse 1 hanggang 5. So, ito pong Nehemiah, Propeta Nehemiah po, kasabay po niya nabuhay si Propeta Ezra. So, si Ezra, siya po yung parang highest guro o pinakamataas guro nila that time. Kaya nga, siya yung binigyan ng pagkakataon para magpahayag ng salita ng Diyos. So, basahin po natin mula verse 1 hanggang 5. Tingnan po natin kung paano ipinakita ng mga Israelita o pinakita ng mga nangangaral ng salita ng Diyos yung paggalang nila sa salita ng Diyos. Basahin po natin verse 1 hanggang 5, 3 to 1. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng nakakarinig na may pangunawa ng unang araw ng ikapatong buwan. Siya'y harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa. At ang mga napadinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Si Ezra sa eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito
Sa tabi niya ay nakatayo sina Matatias, Shema, Ananias, Urias, Hikikas, at si Maasiyas na nasa kanyang kanan, at sa kanyang kaliwa ay sina Pedaya, Misael, Malkiya, Hasum, Zacarias, at Mesulam. Binuksan ni Ezra ang aklat ng pangin ng buong bayan, sapagkat siya'y nasa taas ng buong bayan. Nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. So yun nga. So, nung gusto marinig ng mga Israelites yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng iskribang si Ezra, so nagtipon-tipon sila sa isang lugar, sa isang liwasan. Tapos, nag-request sila na mapakinggan yung salita ng Diyos dun sa 5 books of Moses, yung Pentateuch, yung dito sa pasimula ng Old Testament. So yun nga, nung nagkatipon-tipon na sila, tapos ready na sila makinig, si Ezra, sabi dito sa verse 3, bumasa mula sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintong bayan, mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa. So imagine po ninyo kung gaano sila o ilang oras sila nakinig ng paikinig ng words of God nung time po na yon. Sabi dito, di ba? Madaling araw hanggang katanghaliang tapat. So, yung oras po ng paikinig nila, wala po yung hintuan. Tuloy-tuloy po yun. At para sa kanila, hindi yun kalabisan. Hindi yun parang sobra naman at dami naman. Bakit kailangan mula madaling araw hanggang sa katanghalian tapat, kailangan namin pakinggan yung words of God. Para sa kanila, yung mga Israelita, ganun yung pag-galang nila sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi mismo sila, yung bayan na pinili ng Diyos, sila yung naka-experience sa salita ng Diyos. Tama? Kaya nga, ganun na lang yung paggalang nila, ganun na lang yung attentiveness nila para sa pakikinig ng words of God. Mula madaling araw hanggang sa katanghalian tapat. So imagine natin, sa panahon natin ngayon, halimbawa, sabihin natin 4, 5, o kaya sabihin natin baka mas maaga pa, tapos hanggang alas 12, o magtatanghaling tapat, yung pakikinig ng words of God. Kaya po ba? Kung magiging ganito yung schedule natin dito po sa church, kaya po ba? So para sa atin mahirap, tama po ba? Kasi hindi tayo sanay. Tama po ba? Pero kung sasanayin natin yung sarili natin sa pakikinig ng words of God, kung ituturing natin ito na salita ng Diyos, hindi salita ng tao, kahit magpa tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, walang problema. Tama po ba? Para sa kanila, ganun po yung puso nila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, paano naman tayo mga brothers and sisters? Kapag ibinigay o hiningi sa atin ng Diyos yung ganitong oras ng pakikinig ng sermon, ready ba tayo? Tanungin po ninyo yung sarili ninyo. Kung meron tayong lubos na paggalang sa salita ng Diyos, kung meron tayong pag-acknowledge na pinakamataas sa salita ng Diyos, kailangan tayong sumunod. Naintindihan? Pero yun nga, hindi naman ibinigay sa atin. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi natin kaya. Tama po ba? Kung hihingin sa atin ng Diyos yung mas mahabang oras ng sermon, kailangan natin sumunod. Tama? Pero bakit hindi sa atin hinihingi? Kasi alam ng Diyos na hindi natin kaya. Pero anong ibig sabihin nito? Meron silang puso na lubos na paggalang sa salita ng Diyos. Hindi sila tumitingin sa oras. Hindi sila tumitingin kung gaano kahaba yung sermon o gaano kahaba yung binabasa ni Ezra at that time. Yun din po yung mabubuting puso o mabuting pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Huwag tayong mainip, huwag tayong mabagot sa pakikinig ng words of God. Maging attentive tayo kagaya ng mga Israelita. Na kahit na madaling araw, kahit na inaantok pa yung iba, yung puso nila ready sa pakikinig ng words of God. Naintindihan po. Bakit? Kasi nga meron silang lubos na paggalang sa salita ng po ng Diyos. Tanungin po natin yung ating sarili. Ako rin ba? Merong lubos na paggalang sa salita ng Diyos. Ako rin ba? Itinuturing na itong words of God o itong Biblia na pinag-aaralan ko ay salita ng Diyos. Kailan palagi po natin itong pag-isipan bago tayo makinig ng sermon. Naintindihan po. Hindi lang yung,
Meron pong sermon ngayon, merong Lord's Day sermon, makikinig kami sa salita ng evangelist. Hindi po. Hindi ko po ito salita, okay? Ito'y salita ng Diyos na ipinaparating sa akin, kaya isinishare ko po sa inyo. Naintindihan po. Kung tatanggapin natin ito at magiging ganito yung puso natin sa pakikinig ng words of God, magiging mabiyaya yung sermon para sa atin. Pero kung iisipin natin, ay, salita lang yan ng tao, kaisipan lang ng tao yan. Hindi po. Wala tayong makukuha ang biyaya. Naintindihan? Kaya nga yung lubos na paggalang ay pamumuhay na karapat dapat sa Ebanghelyo. Kung sama-sama natin itong papakinggan, sama-sama nating sasaliksikin, makukuha natin ng sama-sama yung biyaya para sa ating Christian life. Tingnan po natin ito. Awit 33. Awit 33. Awit 33 verse 8. Basahin po natin. Awit 33 verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan. Magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat na naninirahan sa salitan. So, yun pong ibig sabihin ng pagtayo o magsitayo ng may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan. Ibig sabihin, present yourself na may paggalang at takot sa harapan ng Diyos. Kaya kayo nandito. Tama po ba? Pupunta tayo sa church, pupunta tayo sa church building natin para pakinggan yung words of God. Pinapresent natin yung sarili natin, itinatayo natin yung ating katawan para makinig sa salita ng Diyos. Pero meron pong binanggit dito. Sabi dito, huwag lang tumayo. Magsitayo ng may paggalang. Ano po ibig sabihin? Merong highest authority. Naintindihan po. Sabi dito, paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan. Lahat. Kahit na hindi ligtas, kahit na mga brothers and sisters, kailangan natin tumayo ng may paggalang sa harapan po ng Diyos. Bakit? Kasi nga siya yung pinakamataas sa lahat. Naintindihan po. Balikan po natin dun sa binasa po natin sa Nehemias. Nehemias chapter 8. Babasahin ko po yung verse 5. Nehemias chapter 8 verse 5, babasahin ko po. Binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan, sapagkat siya'y nasa taas ng buong bayan, at nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. So pagbukas pa lang ni Propeta Ezra ng aklat ng kautusan o kasulatan, ano po yung naging response nila? Tumayo sila. Yung buong bayan ay tumayo. Nagpapakita po ito ng paggalang nila sa salita ng Diyos. Bakit sila tumayo? Dahil ba kay Propeta Ezra? Hindi po. Nung nandun pa si Ezra na nakatayo, nung hindi pa binubuksan yung aklat ng kasulatan, hindi pa sila nakatayo. Pero nung pagbukas, tsaka sila tumayo. So ito pagre-recognize dun sa salita ng Diyos na kailangan nilang igalang. Alam nila na ang Diyos ay ang kataas-taasan sa lahat at karapat dapat siyang igalang. Alam nila na ang Diyos ay buhay. Alam nila na ang Diyos ay makapangyarihan. Tayo rin po, brothers and sisters. Paano po yung pagkakilala natin sa Diyos? God is love? God is good all the time? Yun lang ba yung pagkakilala natin sa Diyos? Ituring natin na yung Diyos ay buhay at siya ay makapangyarihan sa lahat. Yung mga Israelita, na-experience nila yung salita ng Diyos. Noon pa naman, wala pa naman yung Biblia sa kanila, di ba? Kaya mismong naririnig nila sa pamamagitan ni Moises kung ano yung sinasabi ng Diyos. Tama? Nung sila'y nasa Egypt, para sila makalabas dun sa pagkaalipin na nila dun sa Egypt, sino yung ginamit ng Diyos? Si Moises. Tama po ba? Nung papasok na sila sa Kanaan, sinong ginamit ng Diyos? Si Joshua. Kaya sa pamamagitan ng mga tao po na ito, pinaparating ng Diyos yung kanyang mga salita para mapakinggan ng bayan. Pero ano po yung dapat na maging puso po natin? Ituring natin na napakahalaga ng words of God. Sila mismo yung naka-experience ng words of God na nangyari talaga. Imagine po ninyo,
Imagine po ninyo yung tagpo na tatawid pa lang dun sila sa Red Sea. Si Moises nasa harapan, tapos yung mga Israelita nasa likod, tapos yung nasa hulihan nila yung mga Egyptians na umahabol sa kanila. Tapos nasa harapan nila yung dagat. Kung hindi nagsalita yung Diyos na mahawi yung dagat, hindi sila makakadaan. Tama? Pero nagsalita yung Diyos kay Moses, inutusan niya si Moses na itaas yung kanyang tungkod at yung tubig ay mahati. Yun yung nangyari. Nakita mismo ng mga Israelita yun. Naintindihan po. Kaya nga alam nila at na-experience nila na yung salita ng Diyos ay napakahalaga, napakamakapangyarihan. Naintindihan po. Tayo po, brothers and sisters. Gaano po ba ninyo kadalas na-experience yung words of God? Gaano ba kadalas ninyo itinuturing na yung salita ng Diyos ay totoo? Kung mas lubos nating na-experience yung words of God, mas lubos din yung ating paggalang. Naintindihan po. Pero yun nga, kung yung Christian life natin nangihina, tapos hindi tayo bumabalik sa words of God, hindi natin na-experience yung biyaya ng Diyos, palubog ng palubog ng palubog yung Christian life natin. Paano po ba natin ma-experience yung words of God? Ano po? Paano po? Pagsunod. Tama po ba? Kahit nabasahin mo pa yan, kahit napakinggan mo pa yan, hindi mo makukuha yung biyaya dyan. Tama po ba? Maliban kung susundin mo. Naintindihan po. Bigyan ko po ng halimbawa. Di ba nag-grocery? Bawa, nag-grocery ka. Nag-grocery ka na masasarap na pagkain. Ilagay mo sa ref. Yung pagkain na yun, sa'yo ba? Binili mo siya, pinagpagura mo siya, tapos nilagay mo sa ref. Pwede mo bang sabihin na yung pagkain na yun ay sa'yo na? Kailan mo lang matuturing na yung pagkain na yun sa'yo? Pag kinain mo na. Tama ba? Kahit binili mo yan, kung iba naman yung kakain, hindi pa rin yun sa'yo. Tama ba? Unless kung susundin natin yung words of God, doon natin may experience yung biyaya. Kahit na mapakinggan natin, kahit na maganda pa yan, kahit sino pa yan, kung hindi natin may experience yung words of God, kung hindi natin susundin, wala tayong makukuha ang biyaya. Yun po yung lubos sa paggalang. May pagsunod. Naintindihan po. Sila, yung actions nila, yung response nila sa words of God, yung gesture nila, tumayo silang lahat. Basahin natin yung verse 6. Nehemiah chapter 8 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen. Na nakataas ang kanilang mga kamay at inukuyod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukhay nakatungo sa... So, imagine natin, di ba? Tumayo sila. Tapos, nung pinuri na ni Ezra yung Panginoon, binasa na yung words of God, ano yung naging response nila? Sumagot sila, Amen, Amen. Ano po ibig sabihin ng Amen, Amen? Bakit natin binabanggit yung Amen pagkatapos ng mga prayer natin? Ganyan. Ito po yung pagpapakita na meron tayong lubos na pagsang-ayon kung anong sinabi ng Diyos. Naintindihan? Na kung anong sinabi ng Diyos, magre-response tayo ng Amen. Ibig sabihin, tinatanggap natin ito na ito yung dapat na mangyari. Naintindihan po? Hindi lang ito simpleng salita na binabanggit natin kapag nagdadasal tayo. Na kung ano yung kalooban ng Diyos, dapat yun yung mangyari. Ito po yung totoo at talagang dapat na mangyari, ito yung dapat na masunod. Yun po yung Amen. Naintindihan po? Ano yun naman ibig sabihin ng pagtataas ng kanilang kamay? Di ba pagkatapos silang sumagot, Amen at Amen, tapos nakataas ang kanilang mga kamay. Ito po yung sa gesture nila. So tumayo sila ng pagka-open ng words of God. Tapos, nung binasa na, sumagot sila ng Amen, Amen. Tapos, habang sumasagot sila, nakataas yung kanilang mga kamay. Ano po ibig sabihin para sa atin ito? Ito po yung lubos na pagsuko ng ating sarili na susundin natin kung ano yung napakinggan natin. Diba kapag, siguro nakapanood naman kayo ng mga digmaan, kapag gumano na yung kalaban, anong gesture nito dun sa kalaban nila? Surrender na, suko na, tama ba? Wala na akong magagawa, talo na ako, parang ganun. Same din po. Kung mapapakinggan natin yung words of God,
Kung maririnig natin yung tinig ng Diyos, mababasa natin dito sa Biblia, dapat mayroon din ganito tayong puso. Na handang sumunod at isurrender yung ating puso. Naintindihan po? Isurrender yung ating mga sariling idea o yung isurrender natin yung mga mali nating kaisipan. Kailangan natin ibaba. Naintindihan po? Yun po yung isa sa karapat-dapat na pamumuhay natin towards words of God. Kung papapakinggan natin ito at isusuko natin yung ating sarili, yung ating sariling kaisipan, ay makukuha natin yung biyaya. Pero minsan, yung mga ganito pong klaseng case, kahit na napakinggan nila, kahit na alam nila na ito ay galing sa salita ng Diyos, pero dahil nga rin sila, meron silang sariling isipan, ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang unawain na ito ay salita ng Diyos. Ayaw nilang pakinggan. Hindi naman yan ganun. Sobra naman yung Diyos. Bakit ganyan? Kung magiging ganun po yung puso natin, hindi natin makukuha yung biyaya. Kaya kailangan dapat meron tayong lubos na pagsuko sa ating sariling kaisipan. Tingnan po natin ito. Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55 verse 8. Basahin natin mula verse 7 hanggang 8. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. Napapakinggan natin ito kapag may Bible seminar, di ba? Sa harap ng salita ng Diyos, sa harap ng kaligtasan, pwede ba natin pairalin yung sarili nating ideya sa paraan ng kaligtasan? Noon, ang alam nating paraan ng kaligtasan, magpakabait, magpakabuti. Huwag ka gagawa ng mabibigat na kasalanan, huwag kang mga agrabyado ng iba. Sa idea natin, yun yung paraan ng kaligtasan. Tama po ba? Yung iba naman, dahil sa pagsisimba daw, dahil sa pangungumpisal, dahil sa pagtanggap nila kay Jesus sa kanilang puso, ligtas na daw sila. Pero sa harapan ng Diyos, iba yung kaligtasan. Meron siyang pamantayan sa kaligtasan. Kung hindi natin isosurrender yung mga sarili nating ideya sa harap ng kaligtasan, hindi tayo maliligtas. Kaya nga mahalaga po yung repentance. Naintindihan po? Ano po ba yung repentance? Ito, yung binasa natin. Lisanin mo yung mga masasamang lakad at mga liko ng iyong pag-iisip. Ibig sabihin, kung ano yung mga alam mo na kaligtasan na hindi naman ayon sa Biblia, alisin mo yun, tanggalin mo yun. Naintindihan? Yun po yung tamang pagsuko sa harapan ng salita ng Diyos, yung tamang repentance sa harapan ng Diyos. Kung hindi po makakarating ito sa atin, kung iisipin pa rin natin, okay lang naman, magpakabait lang, umattend na sa church, pwede na. Hindi po. Sabi dito sa bandang verse 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. May paraan yung Diyos. Naintindihan? Kung yung alam mo ay hindi tugma doon sa paraan ng Diyos, ikaw yung mali. Tama ba? Kung sabihin ng Diyos na 1 plus 1 is 3e, tatanggapin ninyo? Kung sasabihin ng Diyos, halimbawa, sabihin ng Diyos, 1 plus 1 is 3. Tatanggapin ninyo, hindi, Diyos 2, alam ko tinuro ng teacher ko yun 2. Pwede ba natin ipilit? Parang ganun din po. Meron tayong mga sariling ideya. Meron tayong mga sariling pamamaraan. Pero kung hindi yung sinabi ng Diyos, kailangan natin isurrender yung ating puso. Naintindihan po? Kailangan natin ibaba yung ating sarili, magpakumbaba sa kanyang harapan, then makukuha natin yung para sa atin. Naintindihan po? Example lang po yun 1 plus 1 is 2. Huwag po kayong mag-alala. Anyway, yun po yung ibig ko sabihin, di ba? Na kung may sinabi yung Diyos, na kahit na hindi tugma sa paniniwala natin, kailangan natin sundin. Yun po yung lubos na pagsuko. Naintindihan po? Yun po yung surrender na tinatawag.
Hindi mo pwedeng insist yung natutunan mo o yung na-experience mo, yung kinasanayan mo sa Christian life mo, na hindi naman tugma sa salita ng Diyos. Naintindihan? Balikan po natin dun sa ating, dun sa Nehemias. Nehemias chapter 8. Balikan po natin. Sabi po dito, lagyan na lang natin ng tanda, pero huli naman na rin to. So, sabi po dito, sa may bandang gitna, na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga muka ay nakatungo sa lupa. So kagaya ng sinabi ko po kanina, yung lubos na pag-surrender at lubos na papakumbaba ay kailangan natin sa Christian life natin, sa harapan ng words of God. Naintindihan? Ina-acknowledge nila na walang anumang karunungan ng tao na kayang itapat sa harapan ng salita ng Diyos. Sa pakikinig natin ng sermons, ito po yung magandang attitude natin. Na mayroong lubos na pagpapakumbaba. Kung meron tayong lubos na paggalang at lubos na pagpapakumbaba, kapag nandito po tayo sa church at nakikinig ng salita ng Diyos, makuha po natin yung biyaya para sa atin. Hindi lang po kapag nandito sa church. Kahit na po kapag kayo po ay nasa bahay, nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, o kaya nagbabasa kayo ng Bible, ituring nyo ito na mahalaga. Ituring nyo ito na salita ng Diyos, hindi salita o simpleng aklat lang. Naintindihan po? Kung haharap tayo sa salita ng Diyos, haharap tayo sa Diyos. Naintindihan? Yung mga Israelita, nung sinusulat po nila itong Biblia, kapag nadadaanan po nila yung salitang Diyos or God, alam niyo po kung anong ginagawa nila? Bawat salita na ma-encounter nila na Diyos, maliligo sila bago nila isulat. Ipili sila ng bagong panulat, tapos saka nila isusulat yung salitang Diyos. Yun po yung pinaraktis nila nung sinusulat nila itong Biblia. Imagine po ninyo kung gaano nila itinuturing na yung words of God yung pinakamataas na salita o pinakamataas na writing dito po sa nung sinulat nila itong Biblia. Bago nila isulat yung salitang Diyos, naliligo sila. Para sa kanila, yun yung gesture nila para sa paggalang sa salita ng Diyos. Ngayon, sa atin naman, brothers and sisters, sa pakikinig ng words of God, ano ba yung dapat na maging attitude natin? Maging attentive. Naintindihan po. Alam ko po minsan, yung mga times na talagang yung katawan natin hindi nakikipag-cooperate. Nakapag sa harapan ng salita ng Diyos, minsan nangihina tayo, inaantok tayo. Pero ituring po ninyo na itong salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Hindi salita ng tao, magiging attentive po kayo. Naintindihan po. Maging attentive. Ibig sabihin, i-focus yung ating pansin. Naintindihan? Makinig ng mabuti. Naintindihan po. Meron po akong napuntang church dati. So, sa pakikinig naman nila, nakita ko naman na meron silang willing heart na makinig ng salita ng Diyos. Kaso nga lang, nung pagdating ko po doon, nakita ko po yung mga lamesa. Maganda, maayos. Kaso nga lang, may mga sulat. May mga sulat ng pangalan, may mga sulat ng star. Sabi ko, bakit nila sinusulatan? Maintindihan ko kung bata yung gumawa nun. Okay? Pero kung merong sulat ng pangalan ng isang yung maayos na sulat, hindi yung sulat ng bata. Siguro nababagot to habang nakikinig ng sermon. Sinulat na lang niya yung pangalan niya. Siguro wala siyang maintindihan, kaya nagsulat na siya ng star. Ano po ba yung dapat na maging puso natin sa harapan ng salita ng Diyos? Magtuon ng ating buong pansin. Naintindihan po. Yun po yung lubos na paggalang. Naintindihan? Pero kung para sa atin, wala lang, baliwala lang, o salita lang ito ng tao, hindi po natin makukuha yung biyaya para sa atin. Tingnan po natin ito. Awit 119. Awit 119, verse 117.
Awit 119 verse 117. Nakita na po? Nakita na? Okay. Bago natin basahin, set nyo po yung puso ninyo na kung anong babasahin natin, dapat ready tayong sumunod. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Verse 17, 3 to 1. Alalayan mo ako upang ako'y maging ligtas at laging magkaroon ako ng pagpapahalaga sa iyong mga batas. Gagawin po ba natin ito, brothers and sisters? Huwag lang tayo mag-pray na sana makarating kami na maayos sa church building, sana maging maayos yung biyahe, ganyan. Huwag lang po yung ipag-pray. Kundi ipag-pray din natin yung ating paikinig. Na ako, kapag maikinig ng words of God ngayong Lord's Day, magkaroon ng pagpapahalaga sa iyong mga batas. Isama po ninyo ito sa prayer po ninyo, brothers and sisters. Kung sakaling hindi po ninyo ipag-pray, simulan po ninyo ngayon. Na sana ako, pag umaharap ako sa words of God, kapag maikinig ako, kapag pupunta ako sa church, magkaroon ako ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Huwag lang yung attend, huwag lang yung mag-ready lang ng sarili. Physically, mentally, pati dapat spiritually. Naintindihan po? Sabi dito ng mga awit, di ba? Alalayan mo ako upang ako'y maging ligtas at laging magkaroon ng pagpapahalaga sa iyong mga batas. Para tayong magkaroon ng pagpapahalaga sa batas o sa salita ng Diyos, kailangan natin ipag-pray yung ating sarili. Naintindihan po? Ipag-pray natin na sana kapag kung ano yung mapapakinggan ko na sermon o kung ano mapapakinggan ko na words of God ngayon, sana makatanggap ako ng kalakasan. Sana magkaroon ako ng motivation para magpatuloy sa aking Christian life. Sana magkaroon ng kalakasan na sumunod sa aking mapapakinggan. Wag po tayo lang mag-pray na sana physically na makarating tayo ng maayos dito. Isama natin sa prayer, pati yung puso natin, nawa maging ready. Naintindihan po? Kung hindi natin ito ihingin sa Diyos, mahihirapan po tayo. Kaya nga tuwing may gathering tayo, palagi po ninyo i-ready yung puso po ninyo sa paikinig. Ito po yung buhay na karapat-dapat para sa Ebanghelyo ng salita ni Kristo. Kasi kung, yes, ang ayos-ayos ng puso mo, ang ayos-ayos ng sarili mo, ng damit mo, pero yung puso mo naman lumilipad. Kung ano-ano yung iniisip, makukuha mo yung biyaya para sa'yo? Hindi. Kaya nga ipag-pray. Naintindihan po? Ganun din. Kapag nagbabasa po kayo ng words of God, nagpe-pray po kayo. Paano po yung iba? Buklat lang agad. Tapos, saan chapter na ba ako? Wag lang pong ganun, okay? Practicein po ninyo yung sarili niyo na makipag-usap sa Diyos, humingi ng tulong. Diyos, tulungan mo ko na mabasa ko yung salita mo, magkaroon ako ng lakas para sundin ito. Simple lang. Naintindihan? Kung hindi natin ipag-pray yung ating sarili, hindi po ito formalidad, okay? Kailangan po natin ito sa Christian life pa natin para tayo'y magabayan ng mas maayos ng Diyos para sa pagpapatuloy ng ating Christian life. Naintindihan po? Yung paghingi ng tulong sa Espiritu Santo para magabayan, maturuan ng salita ng Diyos ay mahalaga. Kailangan natin yung tulong niya, di ba? Hindi naman natin lahat naiintindihan kung ano yung binabasa natin. Tama po ba? Minsan, wala pa nga pumapasok eh. Kaya kailangan natin hingin yung tulong ng Espiritu Santo. Hingin natin yung tulong ng may karunungan para sa atin. Nawa matanggap natin yung biyaya para sa kalakasan sa Christian life natin. Naintindihan po. Kaya ganun, di ba? Halimbawa, kapag may sermon tayo, nag-opening prayer tayo, tapos nag-closing prayer tayo. Hindi po yun para lang masabi na meron tayong activity dito sa church. Para masimulan at pagtatapos ng ating activity, hindi po. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Na sana kung ano yung mapapakinggan ko, sana makuha ko to bilang biyaya at maging kalakasan to sa Christian life ko. Yun po yung dapat sa atin din ipag-pray natin yung ating sarili. Naintindihan po. Yung pamumuhay ng may paggalang sa salita ng Diyos na mayroong lubos na kapakumbabaan, lubos na pagsuko, at lubos na pagnanais ay napakahalaga. Pangalawa, ano pa yung isa pang karapat-dapat na pamumuhay para sa Ebanghelyo? Pangalawa, ito po yung pagsasakripisyo.
Yung pamumuhay na may pagsasakripisyo sa salita ng Diyos at sa words of God at sa Ebanghelyo ay napakahalaga. Kung tayo ay mamumuhay ng walang pagsasakripisyo after nating maligtas, wala rin tayong paglago. So after ka maligtas, tapos hindi mo tinitrain yung sarili mo, hindi ka o ayaw mo dun sa training ng Diyos, wala kang makukuha ang paglago. Naintindihan? Ibig sabihin ng pagsasakripisyo, isinasakripisyo mo yung sarili mo, yung isip mo, yung oras mo, at kahit yung resources mo para nalulumago sa Christian life. Ito po yung karapat-dapat na pamumuhay bilang anak ng Diyos. Balikan po natin dun sa Filipos chapter 1. Tignan po natin kung ano yung naging pagsasakripisyo ni Apostol Pablo para lang sa Ebanghelyo. Filipos chapter 1. Basahin po natin Filipos chapter 1 verse 7. Basahin po natin yung nakita na po, 3, 2, 1. Matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, yamang kayong lahat ay nakibahagi ko sa biyaya at sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Si Apostol Pablo ay nakatanggap ng biyaya. Then, yung mga brothers and sisters din sa Filipos, naging kabahagi sila ng biyaya, which is kaligtasan. Hindi lang po yun. At sa aking mga tanikala. Yung tanikala, yung chains, pati sa paa. Hindi lang po ito literal. Hindi po yung mga Filipos brothers and sisters nagpakulong din sila para bang makibahagi lang sa tanikala ni Apostol Pablo? Hindi po. Yung tanikala dito ay yung pagsasakripisyo nila. Yung sulat po ni Apostol Pablo para sa taga Filipos, binanggit niya dito sa mga brothers and sisters na merong tanikala para sa Ebanghelyo. Ano po yun? Yung pagsasakripisyo. Naintindihan po. Kung tayo bilang mga naligtas, hindi tayo maikibahagi sa pagsasakripisyo para sa Ebanghelyo, wala pong maliligtas. Naintindihan? Imagine po ninyo, kung yung church ay mag-focus lang para sa Christian life at para wala sa evangelism. Imagine po ninyo, halimbawa, kung yung church ay nakafocus lang sa mga activity, sa Christian life, tapos hindi nag-evangelize. Ano po kayang klase? Mabuti kaya ito sa harapan ng Diyos? Hindi po. Yung Diyos, nagnanais siya ng lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga gumagawa siya ng paraan hanggang ngayon sa church para gawin yung kalooban na yun. Naintindihan po. Ngayon, paano naman sa atin? Ano na ba yung mga bagay na naisakripisyo ko para sa Ebanghelyo? Naisakripisyo ko na ba yung aking sarili para lang sa isang kaluluwa? Naisakripisyo ko na ba yung sarili kong ideya o sarili kong kagustuhan para lang maligtas yung isang tao? Dampo natin. Kung walang sakripisyo, walang maliligtas. Kung hindi sinakripisyo ng Diyos yung kanyang sarili, paano tayo? Kung hindi nagsakripisyo yung nag-evangelize sa inyo, wala kayo rito. Tama? Matatapos na ba kaagad yung pagsasakripisyo kapag naligtas na tayo? Nagtitrain tayo ngayon para isakripisyo naman yung ating sarili sa susunod na mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan po. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya tayo naikinig, kaya natin ginagawa ito mga bagay na ito para matutunan natin kung paano makapagligtas ng isang kaluluwa. Naintindihan po. Yun po yung ginagawa natin. Nagtitraining po tayo para sa pagliligtas ng isang kaluluwa. Ibig sabihin ng training, hindi madali. Mahirap. Kailangan ng pagtitiis. Napakarami natin kailangan pagtiisan para lang sa isang kaluluwa. Naintindihan po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Si Apostol Pablo, yung mga kahirapan at mga pagtitiis niya na naranasan niya para lang sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tingnan po natin ito. Romans chapter 16.
Sorry po. Ikalawang Korinto, chapter 6. Ikalawang Korinto po, chapter 6. Ikalawang Korinto, chapter 6. Verse 4. Basahin po natin hanggang verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 4 hanggang 5. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng mga maraming pagtitiis, mga kapigatian, mga kahirapan, mga paghihinagpis, mga pagkabugbog, mga pagbilanggo, mga kaguluhan, mga paggawa, mga pagpupuyat, mga pagkagutom. Si Apostol Pablo, naranasan niya yung mga bagay po na ito para lang sa Ebanghelyo. Ngayon, paano naman sa atin? Dapat ready rin po tayo na magkaroon ng anumang pagsasakripisyo para sa mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan po? Kung hindi natin ibibigay yung ating sarili, kung hindi natin titiisin yung maraming bagay, kung hindi makikibahagi sa kapigatian para sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi po makakilos yung Diyos para sa atin. Kaya yung pakikibahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Bible Seminar ay napakahalaga. Tandaan po natin na yung Bible Seminar, hindi po Bible Seminar ng preacher. Okay po? Bible Seminar po yun ng Santa Rosa Church. Bible Seminar yun ng buong church. Hindi po yun ng isang tao lang. Tama po ba? Kung itinuturing mo yung sarili mo na bahagi ng Santa Rosa Church o katawan ni Kristo, kailangan mong makisama o sumama sa pakikibahagi sa Ebanghelyo, sa pangangaral ng Ebanghelyo. Naintindihan po? Wala pong exempted dito. Bawat isa sa atin, kung talagang tayo naligtas, inaasahan tayo ng Diyos na makibahagi sa kahirapan at pagtitiis para sa isang kaluluwa. Si Apostol Pablo lang ba yung naghirap para sa Ebanghelyo? Kilala po niyo yung mag-asawa, si Priscilla at si Aquila? Hindi lang pera, hindi lang katawan, hindi lang ari-arian yung binigay nila. Kahit na yung mismo kanilang leeg. Ibig sabihin, kahit na mismo yung kanilang buhay, ibinigay nila, ready sila na ibigay para sa Ebanghelyo. Para lang maligtas yung isang tao. Naintindihan? Ngayon, para sa atin, brothers and sisters, ano yung mga bagay na iniahanda ko para sa pagliligtas ng isang kaluluwa? Yes, yung iba, katrabaho, yung iba, nag-aaral, yung iba, naghahanda sa bahay, ganyan. Pero ano po yung ginagawa ninyong paghahanda kapag mayroong paparating na Bible Seminar? Okay lang ba yung mag-invite lang na mag-invite, bigay lang ng flyers? Kahit sino po kaya pong gawin yun. Pero ano pong kakaiba natin sa kanila? Hinahanda natin yung ating sarili hanggang kamatayan para sa isang kaluluwa. Lahat ng mga bagay na meron tayo, pwede nating ibigay para lang sa isang kaligtasan ng isang kaluluwa. Naintindihan po? Meron po mga brothers and sisters dati na bumisita po sa amin. Meron silang strategy na ginagawa para sa evangelism nila dun sa Korea. Sila, sabi nila, naghahanap sila ng mga ibang brothers and sisters na gusto mag-participate dun sa strategy nila para sa pag-evangelize nila. Halimbawa, merong isang brother na meron siyang gustong evangelize. Tapos mag-request siya, ganyan. Tapos hingi siya ng tulong sa mga brothers and sisters para matulungan siya na ma-evangelize siya. So, isa sa mga strategy nila, niyayaya nila, yung iniimbitahan nila para kumain sa labas, mag-picnic, ganyan. Tapos, sabihin na natin, pagtutulong-tulungan nila na suyuin, pagtutulong-tulungan nila na ligawan para mapa-oo na umattend sa Bible Seminar. Ginagamit nila mismo yung kanilang mga resources para lang maka-attend yung isang tao na yun para sa Bible Seminar. Tayo po, brothers and sisters. Meron din ba tayong ganitong klaseng puso? Alam niyo po yung kwento ng 4 na lalaki na nagdala kay Jesus Christ ng isang taong lumpo? Alam niyo po yung kwento?
Nako. Alam niyo po yung kwento? Yung binaba nila sa bubong, yung lalaking lumpo, tapos pinagaling ni Jesus Christ kasi nga hindi sila makapasok doon sa pinto kasi sobrang daming tao. Alam niyo po yung kwento? Okay. So sila, ano yung ginawa nila strategy para madala nila yung isang tao kay Jesus Kristo? Yung bubong po dati, sabi natin parang pawid. Pawid ba tawag doon? Pawid. Hindi po bato okay? Mahirapan po sila na gawin yung butasin yun kung matatagalan sila. Pero sila, dahil sa lubos na pagnanais nila na yung tao na ito ay makalakad, ginawa nila yung isang bagay na mahirap din para sa kanila. Pero kinaya nila para madala yung isang tao na yun kay Jesucristo para mapalakad lang. Ayun. Sino yung 4 na tao na yun dito sa church? Huwag po kayo magturo ng iba. Dapat isa ako dun sa 4 na yun. Gagawin ko yung lahat ng mga kaya ko para tumulong sa ibang brothers and sisters para makapag-save ng isang kaluluwa. Kapag meron po tayong invitee dito sa church, wag po ninyo ituring na invitee lang nung sister na yun, invitee lang nung brother na yun. Naintindihan? Lahat yun invitee natin. Newcomer natin yun. Hindi niya newcomer lang yun. Naintindihan? Kaya kapag nakita niyo po sila, welcome niyo po sila dito sa church. Alalayan, gabayan, i-entertain ng kahit na kaunting oras para lang ma-ready yung kanilang puso para sa pakikinig ng words of God. Wag po yung, may invite si sister, okay. Hindi man lang binate, hindi man lang kinamayan, hindi man lang nagpakita ng gesture na welcome siya dito sa church. Huwag pong ganun. Naintindihan? Tandaan po ninyo yung 4 na lalaki na yun. Ginawa nila yung kanilang mga kaya para madala yung tao na ito para lang mapagaling. Hindi lang naman siya gumaling sa pagkalumpo niya, di ba? Anong sabi ni Jesus? Anak, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Umayo ka, dalhin mo yung higaan mo. Nakalakad na siya, napatawad pa siya sa kasalanan. Tama po ba? Kung dadali natin yung tao na yun kay Jesucristo, mapapagaling sila. Maliligtas sila. Yung isang lumpong tao, hindi kaya buhatin ng isang tao lang. Naintindihan? Kaya kailangan ng 4. Pero hindi ibig sabihin na 4 lang, okay? Hindi lang 4 yung dapat na mag-encourage dun sa mga darating na newcomer kapag dumating sila sa Bible seminar natin, dapat lahat po tayo. Naintindihan po. Imagine po ninyo na yung tao na yun ay kamag-anak ko. Kahit hindi naman siya kamag-anak, okay? Isipin niyo po na kamag-anak niyo siya. Halimbawa, yung kamag-anak mo na yun, inisip mo na kamag-anak mo yun, gagawin mo yung lahat ng paraan para makapakinig lang siya maayos, makapunta siya dito sa church, para makapakinig ng Bible seminar. Tama po ba? Kung ituturing mo siya na ibang tao, hindi mo siya ituturing ng ganun ka-precious. Tama po ba? Pero kung ituturing mo siya na kapamilya mo, na mismong kapatid mo, kaya nanay mo, tatay mo, o malapit na relative ninyo, gagawin mo yung lahat ng mga kaya mo para tumulong sa pagtitiis para sa Bible seminar, para sa pangaral ng Ebanghelyo. Naintindihan? Iniisip kasi natin, invite lang niya yun. Invite lang ni sister, invite lang ni brother. Mabuti may invite si brother and may invite si sister. Maganda yan. Huwag. Tandaan po ninyo yung lahat ng darating na kaluluwa dito, invite natin yun. Kahit di mo sila kilala, lapitan mo, batiin mo. Yung magpakita ng gesture sa harapan ng mga ligaw ng kaluluwa ay napakahalaga para makatulong sa pakikinig nila ng words of God. Naintindihan? Ewan ko po kung merong usher dito sa church. Meron po ba? Yung usher, yung nag-guide. Wala po? Sana po magkaroon. Patuloy ko po ipagpipray na magkaroon. Yung usher, meron silang tungkulin. Napakahalaga ng tungkulin nila.
na i-guide o i-welcome yung mga newcomer na dadating dito po sa church. Yun po yung trabaho nila. Pero hindi lang dapat maging specific ito sa ibang tao. Kundi ituring natin na ako yung isa sa magiging usher para sa mga newcomer na dadating dito sa Bible Seminar. Kapag nakita nyo siya, batiin nyo siya, alalayan nyo po siya. Sabayin nyo kumain, kwentuhan nyo ng konti, para ma-feel nila na dito sa church ay welcome sila, ready sila para sa painig na words of God. Naintindihan po? Huwag natin ituring sila na ibang tao. Dinala sila dito ng Diyos para evangelize. Naintindihan? Yung invite lang ba? Yung mayroong pagnanais na maligtas yung invite niya? Invitor pala. Yung invitor ba? Yung nag-invite ba? Yung siya lang ba yung mayroong pagnanais na maligtas yung ini-invite niya? Dapat lahat po tayo magkaroon. Naintindihan? Kasi kung tayo ay magkakaroon ng pagnanais para sa mga ligaw na kaluluwa na dadalhin ng Diyos dito, lahat tayo makakatanggap ng biyaya. Naintindihan? E paano yan? Kung may dumaan na newcomer, hindi mo man lang binate, hindi mo man lang pinansin, hindi mo man lang ginreat, ganyan. Tapos naligtas siya. Tapos yung nag-invite sa kanya, nakatanggap ng napakalaking gantimpala. Kasi ikaw nakita mo na, hindi mo pa inalalayan, hindi mo pa binate, so wala kang matatanggap na biyaya. Ano po pakiramdam yun? Sayang. Tama ba? Isipin po ninyo, yung bawat darating na newcomer dito po sa church, kapag may Bible seminar, isa yung gantimpala dun sa langit. Gusto niyo po ba ng gantimpala sa langit? Gusto o hindi? Gusto. Kapag may dumating po na newcomer, batiin po ninyo. Counted na yun as gantimpala dun sa langit. Kung gusto po ninyo mas malaki, alalayan natin siya. Naintindihan? Kung wala tayong ganitong klaseng puso para sa ibang tao, kaya sa ibang kaluluwa, kagaya ng mga naunang Kristiyano, magiging mabagal po yung pag-usad ng evangelism natin. Yung mga sinaunang Kristiyano para sa atin, ibinigay nila yung kanilang sarili. Tiniis nila yung napakaraming bagay para lang makarating sa atin yung kaligtasan. Ngayon, sa atin, okay na ba? Ako naligtas na ako, tapos yung iba, pababayaan natin? Wag. Naintindihan po. Maraming pagtitiis yung kailangan po natin para sa evangelism dito po sa mundo. Lalo na dito, specifically dito sa Santa Rosa Church. Meron po tayong paparating na Bible seminar. Tama po ba? Practicein po ninyo. Na noon, baka mamaya, hindi nyo pinapansin yung mga newcomer. Ngayon, pansinin po ninyo. Para makatulong, para mabuksan lalo yung puso nila para sa pakikinig ng words of God. Naintindihan? Ngayon, towards sa mga ligaw na kaluluwa, kailangan natin makipagtiis para maligtas sila. Ngayon, sa mga brothers and sisters, kailangan din natin makapagtiis. Bakit? Meron din silang kahirapan. Tama po ba? Kung tayo hindi makikipagtiis sa kanila, wala tayong pag-ibig sa kanila. Ano po yung kanta kanina? Kung walang pag-ibig, ano po? Ano sa Tagalog nun? Kung walang pag-ibig, walang kabuluhan yung ginagawa mo. Tama ba? Sa lahat ng bagay, dapat mayroon nakakabit na pag-ibig. Sa mga ligaw na kaluluwa, ganoon din sa mga brothers and sisters. Tingnan po natin ito. Unang Korinto, atras po tayo. Unang Korinto chapter 16, verse 14. Unang Korinto, chapter 16, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. So lahat daw na dapat natin ginagawa ay dapat merong
pag-ibig. Ito po yung pangatlo. Yung buhay na karapat-dapat para sa Ebanghelyo ay dapat mayroon pong pag-ibig. Dahil kung hindi, marami tayong magiging problema sa Christian life natin. Sabi dito, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Ano po yung pag-ibig? Unang Korinto chapter 13. Kung hindi po ninyo alam kung paano umibig o kung paano ipakita yung pag-ibig ng Diyos, basahin po ninyo yung unang Korinto chapter 13. Tingnan na lang natin. Unang Korinto chapter 13. Basahin po natin. Unang Korinto chapter 13, mula verse 4 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. 3, 2, 1. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang, hindi pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, kundi nagtatala, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Lahat ng bagay, pininiwalaan ng lahat ng bagay, inaasahan ng lahat ng bagay, tinitiis. Ano po yung beginning ng pag-ibig? Ano po? Ano po yung beginning sa verse 4? Ang pag-ibig ay matiisin. O, yun yung beginning. Ano naman yung ending? Verse 7, tinitiis ang lahat ng, yun po yung pag-ibig na nakalagay sa Biblia. Mayroong pagtitiis. Naintindihan? Kung para sa iyo, minamahal mo yung ibang brothers and sisters, dapat patuloy natin silang pinagtitiisan, patuloy natin silang ginagabayan, patuloy natin silang ine-encourage. Naintindihan po? No, yun, narinig na nga natin yung kahinaan ng mga brothers and sisters. Lalo pa natin ilulugmok, lalo pa natin ibabagsak, lalo pa natin i-discourage. Yan, ikaw kasi, tigas kasi ng ulo mo. Dinidisiplina ka na nga, ayaw mo makinig. Hindi po. Pagtiisan natin sila, mahalin natin sila na may pag-ibig na kagaya ni Kristo. Naintindihan po? Yung pasimula ay pagtitiis at yung ending ay pagtitiis. Ibig sabihin, meron pong pagkilos. Hindi lang yung pagsasalita natin may papakita yung pag-ibig. Kung may papakita din natin yung pagtitiis natin sa mga brothers and sisters, makikita din nila yung pag-ibig natin sa kanila. Naintindihan po? Kaya yung pagtitiis, kalakip nito ay yung pag-ibig. Kung ayaw mong magtiis, ibig sabihin, ayaw mo ding magmahal. Tama ba? Para sa atin bilang mga Kristiyano, yung pagtitiis ay isa sa foundation ng Christian life natin. Para sa akin, di ba, meron tayong 4 wheels of Christian life. Tama? Tutusin, marami pa, di ba? Marami pa tayong kailangan i-consider sa Christian life natin. Pero dun sa 4 na yun, dun umiikot. Tama? Pero meron po para sa akin, meron pang isa. Alam niyo po kung ano? Ito po, yung binasa natin. Pagtitiis na may pag-ibig. Nagagawa mo magbasa, nagagawa mo mag-pray, nagagawa mo umattend sa fellowship. Pero kung wala kang pag-ibig, ang sabi kanina, wala yung kabuluhan. Basahin po ninyo yung verse 1 hanggang verse 4, verse 3. Maintindihan niyo po yung ibig ko sabihin. Maraming ginagawa, pero walang pag-ibig, wala yung kabuluhan. Naintindihan? Lalo na po, halimbawa sa mga brothers and sisters natin na kumakanta sa choir. Kung umaawit lang tayo, dahil tayo may boses, o dahil nag-practice, pero kung walang pag-ibig, anong sabi? Nag-iingay ka lang. Tama ba? Kayo mga kumakanta po sa choir, palagi po ninyo i-check yung puso po ninyo. Kumakanta ba ako dahil sa pag-ibig o kumakanta lang ako dahil maganda boses ko? O marunong akong kumanta?
Dito po sa church, hindi po natin kailangan yung magaling kumanta. Okay? Kailangan natin yung may pag-ibig sa ginagawa. Kung magaling lang na singer yung kailangan natin, magrenta na lang tayo sa labas. Kung singer lang pala yung kailangan natin, magbayad na lang tayo ng talent fee. Total, mas magaling naman sila kaysa sa atin eh. Kung kanta lang. Pero ano pong hinahanap ng Diyos? Yung may pag-ibig. Naintindihan po? Ano man ang inyong ginagawa, dapat mayroon nakalagay na pag-ibig. Ganun din. Sa mga nagluluto po sa kitchen, ano po yung pinakamasarap na ingredient na kailangan wag ninyong aalisin? Wag po magic sarap ha. Wag po ninyong pekein yung sarap. Okay? Ano po yung pinakamasarap na ingredient na kailangan nakalagay sa pagkain? Pag-ibig. Pansin po ninyo, kayo po yung nakaka-experience yan, kung walang pag-ibig yung pagkain. Di ba? Hindi masarap. Kung puno ng galit yung puso mo, tas magluluto ka, sigurado sunog yun. Maalat, sunog, maanghang, ganyan, di ba? Kung walang pag-ibig, nababaliwala lahat. Kahit na maganda pa yung presentation na yan, kung walang pag-ibig, wala ring silbi. Naintindihan? Kaya yung pag-ibig ay dapat maging foundation ng Christian life natin. Yun po yung karapat-dapat na pamumuhay sa harapan ng Biblia, sa harapan ng Ebanghelyo. Yung pag-ibig. Naintindihan po. Ginagawa natin kung ano man yung mga bagay dito sa church nang may pag-ibig. Yung mga nasa ministry, gawin yung mga gawain nang may pag-ibig. Hindi dahil lang sinabi, o kaya dahil inutusan. Gawin ito nang may pag-ibig. Dahil kung wala, kaya na sinabi dito, wala yung kabuluhan. Naintindihan po. Kaya yung pag-ibig ay dapat natin pinapractice araw-araw sa Christian life natin. Sa mga taong hindi ligtas at ganoon din sa mga brothers and sisters, ganoon din sa words of God. Yung pag-ibig sa salita ay pag-ibig din sa Diyos. Yung pag-ibig sa brothers and sisters, pag-ibig din sa mga hindi ligtas. Kaya yung pag-ibig ay napakahalaga para sa atin. Ito po yung karapat-dapat na pamumuhay para sa atin, para sa Ebanghelyo. Naintindihan po? Kaya nawa, tayo po mga brothers and sisters, palagi po natin lagyan ng pag-ibig yung lahat ng ating ginagawa. Ibig sabihin ng pag-ibig, may paggalang, may pagsunod, may lubos sa pagpapakumbaba, tapos mayroong pagtitiis, at syempre, yung pag-ibig para sa mga brothers and sisters, pag-ibig sa mga ligaw na kaluluwa, para sa Ebanghelyo. Naintindihan po? Yan nawa sa darating po na Bible Seminar, hindi lang po sa darating na Bible Seminar, kung meron po kayong invitee, kung meron po kayong mga prospect invitees, okay lang po, walang problema. Gamitin po natin itong lugar na ito para makapakinig sila ng salita ng Diyos kahit na hindi pa Bible Seminar. Pero dun sa Bible Seminar, sama-sama po tayong magtiis, sama-sama po tayong makibahagi sa pagtitiis para sa isang ligaw na kaluluwa. Hindi ibig sabihin na isa lang ha. Okay? Baka isipin nyo, isa lang pala yung kailangan na invitee, isa lang dadali namin. Hindi po. Ibig sabihin, dun muna tayo sa kaunti. Mag-start tayo sa kaunti para may train yung ating sarili na kapag binigay ng Diyos yung mas marami, ready rin tayo. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ay magagampanan po natin ito. At yung buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo, may paggalang sa salita, may pagsasakripisyo at may pag-ibig para sa mga ligaw na kaluluwa. Para din sa mga brothers and sisters, para sa church. Huling talata po, tingnan po natin ito. Gawa, chapter 20, verse 28. Basahin po natin ang sabay-sabay. Gawa, chapter 20, verse 28. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sarili.
Kung ituturing natin na yung church ay binili ng dugo ng Panginoong Hesukristo, mas higit natin ng papahalagaan. Papahalagaan natin yung words of God, papahalagaan natin yung gathering, papahalagaan natin yung brothers and sisters, papahalagaan natin yung mga ligaw na kaluluwa na gustong dalhin dito ng Diyos. Tayo pong lahat tayo mukhot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya na natanggap po namin sa pamamagitan po ng iyong salita. Aming Ama, naway yung aming pamumuhay ay maging karapat-dapat sa inyong harapan sa pamamagitan po ng lubos sa paggalang sa iyong salita, sama-samang pagsasakripisyo, at ganoon din pag-ibig sa mga ligaw na kaluluwa at pag-ibig din sa mga brothers and sisters of the church. Tulungan niyo po kami upang ma-practice po namin ito sa aming Christian life at nawa maging maliwanag o magliwanag kami sa mga tao sa paligid po namin at maipakita po namin si Kristo upang sila rin ay makarating sa kaligtasan. Para magawa ito, aming Ama, kailangan po namin ng iyong tulong. Meron din po kami pinaghahandaan na Bible Seminar na gaganapin po sa katapusan. Humingi po kami ng tulong sa iyo na lahat po ng paghahandaan na gagawin po namin ay gamitin po ninyo para sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Sa iyo lamang po kami umaasa at matitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa pakikinig.